Grabe, milyones to ah. Sigurado ka bang okay lang na kunin natin to, tol? Baka mamaya may makahuli sa atin. Wala yan. Gabi naman at madilim. Walang ibang nandito kundi tayong dalawa. Tol, parang delikado yata tong gagawin natin. Alam mo naman kung ano yung bali-balita kay Aning Sinang, di ba? Baka mamaya. Hindi na tayo babalikan noon. Patay na yun. Saka isa pa, wala naman yung pamilya. Wala nang makikinabang yan. Bibigyan naman kita rito. Huwag ka nang matanong. Para ka naman dyan. Tol, kinakabahan ako. Bakit parang may nagmamanman sa atin banda ron? Tol. Ano? Oo nga. Tumakbo na tayo, tol. Parang hindi na maganda to, tol. Naranasan mo na ba yung ganitong pangyayari? Nakita mo ang pera o ari-arian ng isang namatay na taong wala ng kamag-anak o mapag-iiwanan. Kinuha mo ito dahil sa wakas ay makakaranas ka na rin ng luho o ginhawa. Pero paano kung ang perang ito pala ay itinago para sa isang tao tapos nalaman mo na meron pala itong mahalagang pinaglalaanan? Kung gusto mong malaman kung para saan ba talaga ang milyones na nakuha ng magkaibigan, oras na para pakinggan ang kwentong ito. Tamang-tama ito sa inyo kung mahilig kayo sa mga kwentong tungkol sa pamilya o pagkakaibigan. I-comment nyo na lang inyong reaksyon sa ating comment section at maraming salamat po. Magandang araw po sa inyo, Miss Ligaya. At sa lahat ng tagapakinig, itago nyo na lang ako sa pangalang Arvin. 35 years old at gusto ko sanang ibahagi ang mala roller coaster na istorya ng aking buhay nung ako ay 20 anyos pa lang. Hindi lang ito kwentong katatakutan. Ito ay kwento namin ni tatay. Sa kwentong ito ay meron akong aaminin. Ninakaw ko ang milyones na pera ng kaibigan ni tatay at dito na nagsimula ang lahat. Mahirap lang kasi ang buhay namin ni tatay. Marami akong hindi naranasan at naiinggit ako sa ibang tao. Bata pa lang ako nang iwan kami ng aking ina. Hindi raw kasi siya mabigyan ng magandang future ni tatay. Hindi na siya bumalik at hindi ko na siya nakita kahit kailan. Si tatay naman ay naaksidente sa pagko-construction at naputol ang kanyang kaliwang paa. Natatandaan ko noon kahit hindi siya masyadong makalakad, palagi siyang umaalis. Tapos mga ilang linggo na lang, nanggagamot na siya ng mga tao. Naging albularyo na siya sa aming baryo. Napaaral naman ako ni tatay sa kinikita niya sa panggagamot. Pero tinamad na ako mag-high school. Umi-extra na lang ako kung saan-saan at sa totoo lang, malaki ang hinanakit ko kay tatay dahil siyang dahilan kung bakit iniwan kami ni nanay. Isang araw nakita namin ang milyones na tinago ng kaibigan ni tatay na si Aling Sinang. Pinigyan ko ang kaibigan ko at inuwi ko naman sa bahay ang malaking halaga. Ang dami nito ah. 1, 2, 3. Grabe, di ko na mabilang. Saan ko ba ito nang gagastusin? Ilibre ang barkada, bibili ng motor, magpapasarap sa buhay. Arvin? Ay, ayan si tatay. Itatago ko muna ito. Saan ka galing kanina? Wala tay. Ano lang, kumimik ang barkada eh. Uminom ka? Hindi ah. Amuin mo pa ako at hindi ako amoy anak. Anak, bumalik ka na kaya sa pag-aaral mo para hindi ka palaging ganyan. Hindi naman ninyo ako kayang pag-aralan eh. Kinikita nyo sa panggagamot. Kulang pa nga sa pagkain natin saka okay na ako rito. Pa-extra-extra. Pwede na yan. Buhay naman tayo eh. Anak, hindi ganyan ang gusto kong mangyari. Ayokong matulad ka sa akin na hindi nakapagtapos ng pag-aaral. Kaya nauwi sa pagkukonstruksyon. Tingnan mo ang nangyari sa pako. Tay, hindi yung kasalanan ng pagkukonstruksyon mo. Ikaw naman dyan ang walang ingat eh. Hindi maiwasan ang aksidente sa ganitong klaseng trabaho. Pero ang gusto ko lang naman ipunto, gusto kong magkaroon ka ng magandang trabaho para hindi ka na magtiis sa maliit na kita at malaking bagay ay nakapagtapos ng pag-aaral. Tay, tinamad na nga ako eh. Hindi ko na yun kailangan. Sige anak, hindi naman kita pipilitin eh. Pero sana magbago ang isip mo. Lahat naman ang iniisip ko ay para lang sa'yo. Para sa kapakanan mo. Pagkasabi ko noon ay umalis na si tatay. Hindi ako tinabla ng mga salita niya. Humiga ako sa kama at nagpagulong-gulong.
Excited na ako kung anong gagawin ko sa pera. Pero nagulantang ako nang bigla nilang may kumalabog sa bubong. Anak na, ano yun? Magbabayad ka! Magbabayad ka! Ano yun? Magbabayad ka! Magbabayad ka! Teka, ano yung itim na yun sa bintana? Magbabayad ka! Agad kong isinira ang bintana, nahiga ako at nagtalukbong. Ilang sandali lang ay nawala na yung nagsasalitang yon. Kinabukasan, maaga akong gumising. Naligo, nagpabango at nagsuot ng magandang forma. Pagdating ko sa sala, nakita ko si tatay na balisa. Paikot-ikot na parang nag-iisip ng malalim. Ano tay? Para ka diyang kiti-kiti ah. Galing kasi ako sa bahay ni Sinang. Nawala yung bagay na iniwan niya sa akin. Iniisip ko baka nanakaw. Ano ba yun tay? Wala na. Basta, ikaw ba? Saan ka pupunta? May gimmick lang kasama ang barkada. Naman ang gimmick. At saka hindi ka naman ganyan dati kapag gumigimik eh. Masyado kang pormado ngayon. Baka naman may pinopormahan ka ng dalaga. Sus! Wala. Hindi uso yan. Masama bang pumorma tay? Hindi naman anak. Bagay nga sa'yo. Oh, eto tayo. Pambili ng ulam mamaya hanggang hapon. Gusto ko yung masarap ha. Bili ka ng liempo. Ang laki nito ah. Saan ito galing? Kung saan-saan lang. Tumaya ako sa sabong tapos malaki ang napanalunan. Anak, yung pagsabong-sabong na yan ha. Medyo limitahan mo yan. Di yan maganda. Tay, malaki na ako. Kaya ko na ang sarili ko. Sige na, alis na ako. Masaya akong umalis ng bahay. Patalon-talon pa ako sa daan. Inaya ako ang mga barkada ko sa bayan. Tapos nalibre ko sila sa isang mamahaling restaurant. Oh, order lang kayo ha. Kahit ano dyan, basta gusto nyo. Ako naman ang magbabayad. Hoy tol, pahanga ka masyado. Alam mo naman kung saan nanggaling yan, di ba? Sus, di naman yan malalaman. Sinabi ko naman di ba, galing yan sa sabungan. Sige, pero yung tatay mo ba, binigyan mo? Binigyan ko ng pambili ng ulam. Yun lang. Okay na yun doon. Oh, okay sige, ikaw bahala. Oh, mga pre, enjoy nyo lang ha. Order lang kayo pagbitin. Teka, si Sandro pala yun oh. Ganda ng motor ah. Ops, saan ka pupunta? Kausapin ko na si Kuya Sandro. Oh, magsuntukan na naman kayo ng lalaking yan. Palagi ka naman niyang minamaliit. Ito na nga ang pagkakataon ko para ipagbalik ang sarili ko sa kanya ngayon. Sige na, umain na lang kayo dyan. Balik ako. Agad akong lumabas ng restaurant para puntahan si Sandro na nakapark sa labas. Napatingin ito sa akin at tiningnan naman ako na parang nagmamaliit. Nangangatog ang tuhod ko dahil alam ko kung anong naranasan ko sa kanya. Grabe ang pangungutya at pang-aalipustang dinanas ko sa lalaking ito dahil lang mahirap kami ni tatay. Ngayon, hindi na ako magpapatalo. Ano bang batang uhugi na anak ng albularyong lumpo? Magkano yung motor mo? Bakit mo tinatanong? Hindi nyo naman ito afford. Tandaan mo na hanggang ngayon, hindi pa kayo nakakabayad ng utang sa pamilya ko. Pinagbigyan na lang kayo ng magulang namin kasi mga pobre kayo. Wala ka talagang kwentang tao ano? Ikaw kaya maputulan ng paa ang tatay mo? Aba, sumasagot ka na. Matapang. Sige, pagbibigyan kita. Yung sabi mo na naputulan ng paa ng tatay ko? Hindi naman kami mangungutang kasi maraming ipon yun. Hindi kagaya ng tatay mo. Bayaran ko na yung motor mo. Aba, nababaliw ka na ba? Anong ibabayad mo rito? Play money? Ipabugbog mo ako sa gang mo kapag hindi ako nakabayad. Magkano bang ibabayad mo? Kalahating milyon. Palag na. Aba. Sige. Tandaan mo ha, uuwi kang luray-luray mamaya kapag hindi mo ako binayaran. Sige, hintayin mo lang. Dito ulit tayo magkita mamaya. Pagkakain namin ng barkada ko sa restaurant, agad akong umuwi at kinuha ang kalahating milyon sa maleta. Mabuti na lang wala si tatay. Hindi ako nahuli. Nabayaran ko ang motor at nag-road trip lang ako. Sobrang saya ko kasi nakapagyabang ako sa taong matagal nang nanlalait sa amin.
Gabi na lang umuwi ako sa bahay at sinalubong ako ni tatay. Alam ko nang magtataka ito dahil umuwi akong may motor. Oh, saan galing yung motor mo? Sa ipon ko. Akala mo ba hindi ko alam? Mamahalin niya na. 100,000 yan. Matagal ko ng ipon yun eh. Hindi ka ba naniniwala sa akin, Tay, na kaya kong makaipon ng ganito? Anak, alam mong hindi maganda ang magnakaw. Ha? Grabe ka naman, Tay. Hindi naman ako magnanakaw. Kilala kita, anak. Hindi ka makakaipon ng ganyang kalaking pera kasi gastador ka. Di tumatagal sa kamay mo ang pera. Tay, anak ninyo, pinag-iisipan ninyo ng masama. Hindi naman sa ganun, anak. Ang imposible lang, paniwalang... Di may duda nga kayo sa sarili ninyong anak. Yun na yun. Hindi ba masama na mangarap ako ng ganito? Palagi na lang nga akong nilalait kasi albularyo lang ang tatay ko at maraming utang na hindi nabayaran. Dapat kasi sinama na lang ako ni nanay. Wala ka namang kwenta eh. Tay! Wala kang karapatang sabihan na ako ng ganyan. Sarili mo akong ama. Parang hindi mo alam ang sitwasyon ko. Ang pinagdaanan natin. Pero ako ang sumasalo sa lahat ng panglalait sa'yo ng mga tao. Saka nahihiya na rin ako. Kasi kinakaawa nila tayo. Ang sabi ko sa'yo, huwag mo silang pasinin. Hindi naman nila alam ang pinagdaanan natin. Wala silang pakialam sa atin. Wala rin tayong dapat pakialam sa kanila. Pero tay, kahit ako, gusto ko makaranas ng ginawa. Pero paano ko giginawa? Sa sitwasyon natin. Palagi na lang amoy ng herbal at kandila ang nandito sa bahay. Kaya nga ang sabi ko sa iyo, anak, bumalik ka na sa pag-aaral mo. Ayoko nang bumalik sa pag-aaral, tay. Alam mo naman ang sitwasyon ko noong nag-aaral ako. Nabuli ako dahil sa'yo. Dahil lumpo ang tatay at albularyo pa. Tingin nila sa akin mababa at mahina. Ayoko na. Hindi na ako babalik sa lecture pag-aaral na yan. Duwag ka! Mahina! Ganyan ba ang itinuro ko sa iyo? Di ako na nga ang duwag at mahina. Kahit ikaw naman ang dahilan ng lahat ng ito. Iniwan ka ni nanay dahil sa kagagawan mo rin, hindi ba? Hindi mo siya nabigyan ng magandang buhay. At ako naman ngayon ang mangiiwan sa'yo. Hoy! Arvin! Saan ka pupunta? Wala ka na doon! Hoy! Arvin! Teka sandali! Hindi ko na pinansin ang mga tawag ni tatay. Agad akong nagsilid ng gamit sa bag at dire-diretsyong umalis. Pumunta ako sa bahay ni Koy. Sa kanila na muna ako pansamantala. Hoy, tol! Ano namang problema niyo ng tatay mo? Nainis lang ako sa kanya. Kasi lagi na lang kumukontra sa mga ginagawa ko. Ikaw na nga may kasalanan sa kanya eh. Ang dami mong pera tapos pambili lang ng ulam ang ibinigay mo sa kanya. Sus! Hayaan mo na yun. Okay lang ba sa magulang mo na dito muna ako? Oo, okay lang yan. Nasa abroad naman sila. Wala sila rito. Ay, oo nga pala. Bakit pala hindi ka umupa ng bahay o kaya bumili? Malaking pera naman yung nasa iyo. Para kahit papaano may mapundar ka naman sa sarili mo. Tol, marami pa akong gustong gawin at bilhin. Saka na lang yun. Ikaw ang bahala. Okay lang naman dito. Saan nga pala ako matutulog dito? Doon na lang sa kwarto ni kuya. Hindi naman yun umuwi dito. Tara, samahan kita. Sige, Tol. Agad naman akong inihatid ni Koy sa kwarto ng kuya niya. Sakto at komportable ito para sa akin. Nahiga na rin ako. Mga ilang minuto lang ng aking pagkakapikit ay may narinig akong kaluskos. Malapit sa bintana. Sinundan ito ng malalim na paghinga at ilang sandali lang. May narinig akong malakas at malalim na pag-ungon. Diyos ko, ano yun? Magbabayad ka. Magbabayad ka. Yun na naman? Nasaan ba yun? Sa likuran mo! Ha? Tumambad sa akin ng isang nakakatakot na nilalang. Payat na payat ang katawan. Naaagnas ang balat. Walang buhok. Nakaluwa ang mga mata at punit ang labi. Matalim ang tingin nito sa akin. Mananagot ka sa mga ginawa mo! Hindi ako mananagot! Wala akong kasalanan! May kasalanan ka! Huwag ka nang magmaang-maangan pa! Hindi! Hindi! Tinakpan ko ng kortina ang bintana at sumuksok sa pinakadulo ng kama. Pero ilang sandali pa, binutas ng aswang ang bintana at ipinasok ang mahaba niyang kamay na may matalim na kuko. Wag! Wag!
Mananagot ka! Wag! Ilang sandali pa, tuluyan ang ipinasok ng aswang ang katawan niya sa loob ng bintana. Mas lalo nangatal ang katawan ko. Naghagilap ang aking kamay ng kung anong pwedeng ihampas at nakita ko ang flower vase sa may lamesa. Nang lumapit sa akin ang aswang, ay agad ko itong inihampas sa kanya. Wala na akong naging laban ng sakalin ako ng aswang. Pagkatapos ay itinulak niya ako sa kama at umibabaw siya sa akin. Sinakal niya ang aking laig at pinandilatan ng tingin. Hindi kita titigilan! Hindi kita tatantanan! Anong ginagawa ko? Alam mo yon sa sarili mo at gabi-gabi kitang pupuntahan hanggang sa matauhan ka! Napapikit na lang ako at ipinagpabahala na lang ang sunod na mangyayari. Sinusubukan ko namang kumawala sa aswang pero napakalakas ng kanyang puwersa. Ilang sandali pa ay natahimik na lang ang lahat. Nawala na sa ibabaw ko ang aswang. Pagmulat ng mata ko ay nakita ko si Koy na pumasok sa loob ng kwarto. Oh, Tol, ano nangyari? Bakit ka sumisigaw? Yung aswang! May nakita kang aswang. Oo, tol. Pumasok siya rito at sinakal niya ako tapos papatay niya ako! Tol, Bakit ganyan ang mukha mo, tol? Nananakot ka? oh, bakit ganyan ka naman makareact? Relax. Ano kasi, naisip ko lang, Ano? si Aling Sinang, alam mo yung bali-balita sa kanya na aswang siya, di ba? May sinasabi ang matatanda na may nabubuhay daw na aswang para maghiganti. Sila ang nagiging amalanhig. Sinasabi mo ba na yung aswang na nagpaparamdam sa akin ay si Aling Sinang? Ganun na nga. Paano kung nagpaparamdam pala siya sa'yo dahil sa ginawa mong pagnanakaw ng perang itinago niya sa likod ng bahay? Sus, hindi mangyayari yun. Eh paano ka naman nakasisiguro? Hindi ba nagsimula ka lang namang aswangin nung kinuha natin yun? Ibalik mo na lang kaya yung perang natitira, Tol. Tapos dumalaw tayo sa sementeryo at humingi tayo ng sorry sa kanya. Ayoko. Babalik din naman ako dito sa wala. Hindi ko na magagawa ang mga gusto kong gawin. Hindi ko pa nabibili ang mga gusto kong bilhin eh. Eh paano kung di ka niya tigilan? Hindi yun mangyayari. Sa susunod, pag-aaralan ko na kung paano makikipaglaban sa aswang. Sige, ikaw ang bahala. Napaisip naman ako sa sinabi ni Koy, pero ipinagsawalang bahala ko lang ito. Kinabukasan, bago ako umalis para pumunta sa mall at mamili ng kung ano-ano, nakita ko si tatay sa sala ng bahay ni Koy. Nagbuntong hininga lang ako sa kadire-diretsong lumakad. Hoy Tol, tatay mo, ano? Hindi ka malang magkikipag-usap sa kanya? Anak, baka naman pwedeng makausap kita. Oh, paano ba yan? Maiwan ko muna kayo rito ha. Tol, kausapin mo ang tatay mo. Sige. Anak, kung may nasabi mo na kung hindi maganda kagabi, pasensya ka na. Okay lang, tay. Uwi ka na sa bahay, anak. Hindi naman kita pagbabawalan o paghihigpitan. Anak kita, kaya kailangan kitang paalalahanan dahil ayoko mapahamak ka. Yun lang naman ang punto ko sa'yo. Marami pa akong gustong maranasan, tay. Dito na lang muna ako kina Andoy. Kasi pakiramdam ko, mas malaya ako nakakakilos dito. Nagagawa ko ang mga gusto ko nang hindi ako tinatanong. Anak, gusto ko lang malaman kung saan ang galing ang pera mo. Hindi naman kita pipigilan sa mga gusto mong gawin, pero anak, alam mo naman, masama ang magnakaw. Tay, pumunta ka lang ba para sabihin na naman sa akin yan? Hindi ko nga nakaw yun eh. Sariling pera ko yun. Anak, huwag ka na magsinungaling. Umalis ka na, tay. Hindi mo ako mapapasama kung ganyan lang din. Anak naman, Narinig mo ba, tay? Umalis ka na. tandaan mo anak, ang luho na papalitan at lumilipas. Ang magulang, hindi. Pagkasabi noon ay umalis na si tatay. Napaisip naman ako sa sinabi niya. Pero ipinagsawalang bahala ako na naman. Nagpakasarap lang kami ng barkada ko sa bayan gamit ang pera ni Aling Sinang. Shopping dito, shopping doon. Pinalagay ko na rin sa bangko ang aking pera para hindi manakaw. Kinagabihan ay diretso sa bar at may nakilala akong magandang babae. At agad ko naman itong diniskartehan.
Anong mai-offer mo sa akin kung gusto mo ako? Kaya kitang bilan ng kahit ano. Ano bang gusto mo? Patingin nga ng wallet mo. Sigurista ka, ha? Oh, eto na. Wow! Ang dami mong pera. At meron ka pang ATM. Sabi ko naman sa'yo pwede mo akong maging ATM machine. Basta magsabi ka lang kung anong gusto mo. Aking prinsesa. Hoy, tol! Oh, tol. Aba, nalingatan lang kita, may chicks ka na agad. Syempre, ako na to. Ako lang naman ang hanap ng mga chicks dito. Easy. Aba, parang hindi mo first time ah. First time mo lang pala dito. Tol naman ang ibig niyang sabihin, first time kitang nakilala kasi ngayon lang naman tayo nakita, di ba? Sus, Tol, ano ba kasi? Bakit mo ako hinahanap? Ayaw ba ng mga babae sa'yo dito? Tol, ano kasi, tumawag sa akin ang tatay mo. Hindi ka raw kasi niya makontak. Ay, yan na naman. Saglit lang, Jessa. okay, take your time. Babalik ako. Hinila ko ang braso ng kaibigan ko at lumayo kami kay Jessa para mag-usap. Tol, kausapin mo ang tatay mo. Ano ba kailangan pag-usapan? Ewan, baka importante. Kapag tumawag ulit, sabihin mo na sobrang busy ko at marami akong ginagawa. Alam naman nun na gumigimik ka eh. Hayaan mo lang siya. Basta gusto ko mag-enjoy ngayong gabi at ayoko ng stress. Tol, yun ang pag-usapan natin kagabi ah. Sus, di naman yung totoo. Wala yun. Nagkataon lang yun. Baka may buntis sa kapitbahay kaya inaaswang. Inaswang nga rin ako noon Nagkataon na may buntis kami kapitbahay. Sus! Basta tol, hinay-hinay lang ah. Ano ako bata? Alam ko na ginagawa ko, tol. Sige na, babalik na ako kay Jessa. Iniwan ko na si Koy at pinuntahan si Jessa. Bumalik lang kami sa pinaghaharutan at nakita ko ang kaibigan ko na panay ang pindot sa kanyang cellphone at tinawanan ko lang ito. Nakaramdam naman kami ng init na Jessa at inaya ko na siyang mag-hotel. Oh, saan mo gusto? Sa bahay mo? Nakakonto ka, di ba? O kaya nakatira ka sa isang gwardyadong bahay? Huwag sa bahay. Sa hotel tayo para classy. Alam mo, malako ka rin talaga. Alam mo, ganyan ang mga tipo ko Oh, dito tayo sa motor ko. Wow! Mamahalin to ah. Sabi ko naman sa'yo iba ako sa ibang lalaki. Ay, ang ganda mo talaga. Maangkin ba talaga kita ngayong gabi? Sus, alam mo na yon. Sayang-saya lang naman ako Oh. Anong ginagawa mo? Bakit may nakawa Tayo ka? lang naman dito sa parking Saka madilim dito sa kinaroroonan natin. Wala makakakita. Ikaw talaga? Agad kong sinunggaban ng halik si Jessa at gumanti naman siya sa akin. Pero ilang sandali lang ay natigilan ako dahil may narinig akong mabibigat na yabag paparating sa kinaroroonan sa kanya. Napabitaw ako sa pagkakahalik sa dalaga. Oh, bakit? Ayaw mo na? Akala ko ba wild ka? Ano kasi? Ano? Bakit parang kinakabahan ka? Mag-book na lang tayo sa hotel. Ha? Doon na lang natin ituloy. Okay. Pasakay na sana kami sa motor ko pero narinig ko yung malalim at malakas na ungol. Nangatalang kamay ko sa takot at hindi ko na mahawakan ng maayos ang susi ng sasakyan. Arvin, ano bang nangyayari sa'yo? Bilisan mo na. Narinig mo rin yun, di ba? Oo, kaya nga bilisan na natin kasi natatakot na ako Parang kakaiba. Arvin! Diyos ko! Hindi ka na makakatakas! Natumba kami nang dumambas sa amin ng aswang. Umibabaw ito kay Jessa. Takot na takot ang dalaga dahil sinasakal siya ng aswang. Kinuha ko ang aking helmet at paulit-ulit na inahampas ito dito. Mamatay ka ng aswang ka! Akala mo, matatakot at masasaktan ako sa'yo? Ikaw ang tinatakot ko!
Umibabaw sa akin ang aswang. Tumulo ang malapot na likido. Sinubukan niyang sakmalin ang leeg ko, pero nilakasan ko ang puwersa para pigilan siya. Bitawan mo ako! Bitawan mo ako! Ipapaalala ko lang sa'yo, mananagot ka! Mananagot ka at kakarmahin ka sa ginawa mo sa tatay mo! Wala akong ginagawa sa tatay ko! Huwag ka nang magmaang-maangan! Alam mo kung anong kasalanan at ginawa mo! At hanggat hindi nagigising ang konsensya mo, hinding-hindi kita papatahimikin! Binitawan ako ng aswang at pagkatapos ay umalis na ito at tumakbo sa malayo. Tumayo ako mula sa pagkakahandusay sa lupa at kahit medyo masakit ang katawan, ay pinuntahan ko si Jessa na nanginginig sa isang tabi. Ayos ka lang? Arvin, ano yun? Aswang, Grabe, sobrang nakakatakot. huwag kang mag-alala. Wala na naman yung aswang. Ligtas na tayo. Hindi na kayo babalik yun. Hindi na yun. Safe ka na sa akin, Jessa. Safe na tayong dalawa. Ano bang meron sa aswang na yun? Nakikipag-usap siya sa'yo. Sabi niya may ginawa ka raw sa father mo. Wala yun. Hindi ko nga alam kung bakit sinasabi niya yun eh. Siya nga pala. Gusto mo bang tumuloy sa hotel o ihatid na lang kita sa bahay mo? Gusto ko itang makasama ngayon. Sige. Punta tayo sa hotel. Kahit saan mo gusto. Pumunta na kami sa hotel. Pagdating doon, hindi na namin napigilan ang nararamdamang pagnanasa sa isa't isa. Pinagsaluhan namin ng mainit na sandali. At habang ginagawa namin yon, nagbalik na naman sa aking alaala ang mga sinabi ng aswang kanina. Naalala ko si tatay at bigla ko nakaramdam ng pag-aalala sa kanya. Napabitaw tuloy ako sa pagkakahalik kay Jessa at siya naman ay nagulat sa aking ginawa. Bakit? Ayaw mo na ba? Hindi. Sabihin mo lang kung ayaw mo. Hindi na ako mag-aaksaya ng oras sa lalaking pabago-bago ng isip. Hindi naman. May naalala lang. Naalala mo ba yung ex mo? Yung first love mo? O baka naman nandidiri ka sa akin? Hindi naman sa ganun. Pwede bang bukas na lang natin ituloy? Nawala na kasi ako sa mood. Ayaw mo na ba talaga sa akin? Hindi ka sa ganun eh. Naalala ko yung kanina, okay? Okay, gets ko na. Uwi muna ako sa bahay. Pasensya ka na. Okay lang. Basta, hindi ito ang huli nating pagkikita. Tay, Oh, Arvin, mabuti naman at umuwi ka na, anak. kumusta ka tay? Bakit gising ka pa sa halip na nagpapahinga ka? Maayos naman ako, anak. Ito, gumagawa ako ng gamot. At riritualan ko muna. Para kanino na naman yan? Para kay Aling Tess. Kailangan ng bunso niyang kapatid kasi malala na naman ang sakit. Yaling Tess, hindi naman yan nagbabayad sa'yo, di ba? Ang dami mo nang ginagamot na taong hindi ka naman binabayaran. Tapos pinagtsatsagaan mo pa yung ali na yan. Anak, wala naman silang pera. Kapos sila, Aling Tess. Alam mo yun? Minsan nagkakapera naman sila pero di ka nila naisipang bayaran. Alam mo tay, kaya ka hindi umuunlad kasi masyado ka rin uto-uto sa mga tao. Hindi talaga giginhawa ang buhay natin kapag ganyan ang ginagawa mo. Hindi na talaga ako nagtataka sa nanay ko kung bakit ka iniwan eh. Anak, di sa pagiging utu-utu yun. Nagmamalasakit lang ako sa kapwa ko. Kasi nga hindi nila kaya magpagamot sa ospital. At kulang inaasaan nila. Nawawala na naman ako ng ganang manatili dito. Tay, babalik na lang ulit ako sa bahay ng kaibigan ko. Arvin, sandali. Anak naman, sandali lang. Bumalik na lang ulit ako sa bahay ng kaibigan ko at ipinagsawalang bahala na lang ang mga sinabi ng aswang. Kinabukasan, pagising ko sa umaga ay may tumatawag sa aking cellphone. Agad ko itong sinagot pagkakita sa pangalan ni Jessa. Hello Jessa, good morning. Maayos bang tulog mo? Hindi maayos.
Pasensya ka na, Jessa. Pwede naman tayong bumawi sa mga susunod. Huwag kang mag-alala. Gagalingan ko talaga. Oo naman. Hindi ba sabi ko naman sa'yo, ilang beses pa tayong magkikita? Oo nga eh. Gusto talaga kitang makita ng maraming beses. Eh di magkita tayo ngayong umaga. Ha? Saan mo gusto makita? Sa park. May mga dadalhin ako sa'yo. Oo, sige. Babangon na ako sa higaan ko tapos gagayak na. Hintayin mo ako ha. Oo naman. Ikaw pa? Love you. Love you. Pagkasabi niya noon ay pinatay niya na ang tawag. Ako naman ay dali-daling bumangon sa higaan at gumayak. Nagbihis ako ng magandang porma at nagpabango. Pagdating sa park ay naroon na si Jessa. Natulala ako sa sobrang ganda niya. Nakasuot siya ng dress at mukhang anghel ang dating niya sa sobrang ganda. Inayos ko muna ang aking buhok at chinek ang aking hininga kung mabango ba ito bago lumapit sa kanya. Pasensya ka na. Ako pa yata ang na-late. Okay lang yun. Halos kararating ko lang din dito. Oh, parang may mga dala ka yata. Oo. Mga niluto kong pagkain para sa'yo. Alam mo kasi mahilig akong magluto. At ngayon natutuwa ako kasi meron na akong lulutuan. Sigurado akong masarap yan. Etong luto kong kare-kare. Tikman mo. Sige nga. Sarap nga. Talaga, specialty ko yan. Alam mo, may naalala ko sa luto mo. Sino? Yung nanay ko. Mahilig din siya magluto ng kare-kare. At ganyan-ganyan ang lasa ng luto niya. Talaga? Kilasa ko palang luto ng nanay mo. Kaya nga eh. Nakakatuwa nga. Parang itinadhana ka talaga para sa akin. Madrama ka pala. Kumain ka na nga lang dyan. May dala rin ako adobo, sinigang, tsaka sisig. Lahat yan specialty ko rin. Mahilig kasi talaga ako magluto eh. Wow. Sige. Mukhang makakalibre na ako ng tanghalian sa'yo ah. Simula noon napalapit na ako kay Jessa. Palagi kami nagkikita at nagkakasama. Parang pakiramdam ko na punan niya yung pagkamiss ko sa nanay ko. Marami kasi siyang ugali na kaparehas ng aking ina. Kagaya ng pagiging masarap niya magluto at lalo na ang pagiging maalaga kapag nagkakasakit. Okay nga lang ako. Hindi mo na ako kailangang dalhin sa bahay mo para alagaan. Kaya ko ng sarili ko. Sigurado ka na kaya mo ng sarili mo? Oh. Hindi ka nga bumabangon sa higaan, sabi ng kaibigan mo. Wala ka bang kasama dito sa bahay? Baka nakakaya ah. Wala, ako lang mag-isa dito. Bakit nga pala hindi ka umuwi sa bahay niyo? At nandun ka lang sa bahay ng kaibigan mo? Hindi ko lang trip. Mas gusto ko sa bahay din ako kaysa sa amin. Naiintindihan ko na. Sige na, pahinga ka na doon. Ipaghahanda kita ng pagkain. Tapos lalagyan na rin kita ng basang bimpo sa ulo. Ang init-init mo oh. Oo nga eh. Salamat ha. Alam mo, kapag kasama kita, parang kasama ko na rin ang nanay ko. Alam mo ba, simula nang iwan niya si tatay, hindi na siya bumalik. Miss na miss ko na siya. At ngayon kasama na kita. Pakiramdam ko bumalik siya. Siyempre. Ganun naman talaga kasi kami sa mga taong mahal namin. Maalaga. Jessa, Huwag mo akong iwan ha. Bakit mo naman naisip yan? Napamahala ako sa'yo ng sobra. Parang hindi ko na kayang mawala ka. Sige na, magpahinga ka na doon. Nagiging madrama ka na eh. Halika nga. Bakit na naman? Halik. Mahal na mahal kita, Jessa. Ikaw talaga, ang init-init mo na. Magpahinga ka na doon. Mahal din kita. Okay po, Mami. Asus, may pa-okay mami ka pa diyang nalalaman eh. Sige na. Eto na. Napamahal na ako kay Jessa kasi parang bumalik ang nanay ko dahil sa pagtrato at pag-aalaga na ipinapakita niya sa akin. Pero habang tumatagal, napapansin ko na panay ang hingi niya sa akin ng pera. Palagi din siyang nagpapasama sa akin sa shopping at tanging ako lang ang nagbabayad. Isang araw habang kumakain kami ni Koy ng hapunan, biglang tumawag si Jessa. Hello? Oh, Jessa, napatawag ka. Arvin, pwede mo ba akong padala ng pera? Mga 10,000 lang. Para saan naman? May importante lang akong pagkakagastusan sa pamilya ko. Wala naman kasi akong extra dito eh. Kailan mo ba kailangan? Kahit bukas ng umaga. Gusto ko sana sobrang maaga ha.
O sige, ako bahala. Magkita tayo bukas sa park na paborito nating pasyalan. Salamat, mahal. I love you. I love you too. O ano? Humihingi na naman sa'yo ng pera, ano? Halagang 10,000. Sabi na eh. Alam mo, nahalata ko talaga na parang piniperahan ka lang ng babaeng yan. Hindi naman. Kailangan naman talaga niya yung pera at wala siyang ibang malalapitan kundi ako. Eh yung mga mamahaling damit at alas na binibili niya, galing sa pera mo. Kailangan niya ba talaga yon? Eh, reward ko na yun sa kanya. Kasi tol, napakabait niyang girlfriend sa akin. Saka sabi niya, nung bata pa siya ay hindi siya nakaranas na makabili ng mga ganong bagay. Eh, ganun naman talaga ang gawain natin sa mga mahal natin sa buhay, di ba? Ang mapasaya sila. Tama ka naman, pero huwag ka rin sanang masyadong bulag. Masyado ka rin bigay ng bigay. Baka mamaya wala ka nang matira para sa sarili mo. Hindi na ako nakasagot sa sinabing yun ni Koy. Hindi ko alam pero parang hindi man lang ako natauhan. Patuloy pa rin akong nagbibigay ng pera kay Jessa. Hindi ko man lang napapansin na paubos na ito ng paubos. Ako naman, masyadong nagpapakulong sa atensyon at pag-aalaga na natatanggap ko sa kanya. At isang gabi, Ano bang trip mo, Jessa? At gustong-gusto mong magpakalasing sa alak ngayon? Wala lang. Ayaw mo ba? Eh, hindi naman sa ganun eh. Eh, paano kapag pares tayong lasing? Sino magdadrive pa uwi? O, hindi ba? Eh di ako. Ikaw lang naman ang malalasing dyan eh. Kasi paborito mo ang mga alak na pinili ko. Ibang klase ka talaga, Jessa. Sige na, uminom ka pa. Tagayan pa kita ha. Tataasan ko to. Hindi ka rin maalaga. Playful ka rin. Sus, sige na. Uminom ka na. Oo na, oo na. Oh, eto na oh. Ayan. Sige pa. hindi ko alam na sinasadya lang palang akong lasingin ni Jessa. Ang buong akala ko kasi nag-i-enjoy lang kaming dalawa. Ilang sandali pa ay nawala na ako ng malay. Nagising na lang ako sa sukalan. Hinahampas-hampas pa ako ni Koy para lang magising. Sugatan ng kaibigan ko. At napabuntong hininga siya nang makitang gising na ako. Tol! Anong nangyari? Tol! Ay, mabuti na lang gising ka na. Diyos ko, akala ko ngayon ka na paglalamayan. Tol, bakit ako nandito? Saka anong ginagawa natin dito sa sukalan? At bakit ako nakagapos? Ang dami mo namang tanong. Isa-isa lang. Eh ano? Yung babae mo, yung Jessa, sinadya ka niyang lasingin tapos nilagyan niya ng pampatulog ang alak mo. Tapos alam mo ang sunod niyang ginawa? Pagkatapos ka niyang lasingin, yung kasabwat niyang lalaki, ipinalagay ka sa sako at dinala ka rito. Ha? Eh, paano mong lalaman? Sinundan ko sila. Kasi nakutuban ko na may hindi sila magandang balak sa'yo. Ang gagawin sana niya, itatapon ang katawan mo sa bangin. Mabuti na lang at kunwari nagtawag ako ng pulis. Natakot yung lalaki. Ganun ba? Mabuti na lang din talaga at nandyan ka, Tol. Kung hindi, umamatay pala ako ng ganun-ganun lang. Sinabi mo pa, ikaw kasi, uto-uto ka eh. Tol, sigurado ka bang si Jessa talaga may gawa nun sa akin? Ay nako, hindi ka pa rin naniniwala kasi tanga ka pa rin sa pag-ibig. Sigurado akong siya nga, sinadya niyang lasingin ka. Diyos ko. Umalis na tayo rito, baka mamaya may aswang pa rito. Ha? Eh, kaya mo ba? Eh, puro sugat at pasaka oh. Kaya ko to, ako pa ba? Sige, tara na. Sa pagkakataong yun ay nagmamadali kami ni Koy na makaalis sa sukalang yun. Pero hindi pa man kami nakakalayo. Narinig ko na naman ang pamilyar na tunog na yun. Yung malalim na ungol ng nilalang. Tol, talasan mong mabuti ang pakiramdam mo. Yun ang aswang. Yan na nga bang sinasabi ko eh. Bilisan na natin, Tol. Tol, Diyos ko, bilisan na natin. Tara na. Hindi na kayo makakatakas! Hindi na kami nakailag pa nang dumambas sa amin ang aswang. Napakalakas kasi ng puwersa nito. Hinawakan ng kanyang magkabilang kamay ang kwelyo ng aming damit. Pagkatapos ay itinaas ito sa ere. Humahalakhak ng malakas ang aswang habang hawak niya kaming dalawa ni Koy. Tulong! Tulong! Alam ko sa akin kagalit. Pero huwag mong idamay ang kaibigan ko rito. Manahimik ka!
Pagkasabi niya noon ay sabay niya kaming ibinagsak sa lupa. Napahiyaw kami sa sakit. Lumapit ang aswang sa akin. Inila ang kwelyo ng aking damit at inilabas niya ang mahaba niyang pangit. Bakit mo ginagawa sa akin to? Wala akong masamang ginawa sa'yo! Wala kang masamang ginawa sa akin, pero sa tatay mo ay meron! Sino ka bang aswang ka, ha? Hindi mo ako kilala! Akala mo lang yon, pero kilalang kilala kita! Aray! Mas lalo na akong hindi nakapalag ng tusukin ng aswang aking balat ng kanyang mahabang kuko. Wala akong ibang nasabi dahil sa sobrang sakit. Tagos na tagos sa aking buto at kalamnan. Nakita ko sa sulok ng aking mga mata na tumayo si Koy at pagkatapos, pinato niya ang aswang. Bitiwan mo ang kaibigan ko! Tatamaan ka rin sa akin! Huwag ang kaibigan ko! Tuluyan ng dinambahan ng aswang si Koy at pilit na nagpupumiglas ang kaibigan ko. Pero kahit anong puwersa niya, ay walang magawa sa lakas ng aswang. Nag-isip ako ng paraan kahit sa sobrang sakit ng katawan ko. Nagkapa-kapa ako sa damuhan ng kung anong pwedeng ipanlaban sa aswang. Nakuha ko lang isang matalim na kahoy. Lumapit ako sa aswang at itinusok iyon sa kanyang tagiliran. Pumatay ka ng aswang ka! Huwag mong sabihin sa akin ang salitang sa'yo na babagay! Wala kang utang na loob! Muli akong dinambahan ng aswang. Muli niya tinusok ang sugatan kong balikat. Napahiyaw muli ako sa sakit. Wala na akong maramdaman, kundi kirot, hapdi, at init ng kanyang mga kuko. Magdusa ka! Magdusa ka! Tama na! Parang ako mo na! Tama na! Gusto mong kaawaan kita, ha? Oo! Parang ako mo na! Gusto kong magbago ka na dahil unti-unti ka ng kinakarma. Gusto kong mapagtanto mo ang mga mali mo! Tama na! Tama na! Ito na muna ang gagawin ko sa'yo ngayon. Pero sa susunod, hindi ka na makakaligtas! Mamamatay ka! Tol! Tol! Diyos ko, ang laki ng sugat mo! Koy! Bigla na lang nagdilim ang aking paningin. Hindi ko na alam ang sunod pang mga nangyari. Nagising na lang ako sa isang puting silid at may mga nakakabit na aparato sa katawan ko. Nakagisnan ko na lang sa tabi ko si Koy. Koy! Nandito ka sa ospital, Tol. Ang laki ng sugat mo. Ang daming nawalang dugo. Mabuti buhay ka pa. Grabe yung ginawa sa akin ng aswang na yun. Ikaw ba? Wala kang sugat sa katawan? Wala. Kaunti lang ito sa braso. Malayo sa bituka. Yung sayo sobrang lalim eh. Mabuti at hindi mo ako dinala kay tatay. Bro, hindi maganda ang hinala ko. Paano kung... Arvin, anak. Sabay kaming napalingon ni Koy sa lalaking tumawag sa akin. Si tatay. Alalang-alala ang mukha niya at kahit nahihirapang lumakad dahil lumpo, pinilit niyang makarating sa kinaroroonan ko. Anak, ano nangyari sa'yo? Koy, ano to? Bakit nandito si tatay? Syempre, tinawagan ko. Tatay mo yan eh. Alam niya dapat ang nangyari sa'yo. Anak, may umaaligid pala sa'yo aswang. Hindi mo sinabi sa akin. Si Koy pa ang nagsabi sa akin. Bakit ko naman sasabihin? Alam ko na ugali mo. Sisermonan mo na naman ako ng kung ano-ano. Sineser mo lang kita para sa kapakanan mo, anak. Ngayon, tapatin mo ako. Ninakaw mo ba yung milyon na sinisinak? Na nasa likod bahay niya? Bakit naman naisip mo yan, tay? Si Sinang ay may lahing aswang. Hindi basta chismis yung sinasabi ng mga tao. Totoo yun. At ano naman ngayon? Patay na siya, di ba? May mga aswang na nabubuhay kahit patay na. At ang tawag sa kanila, amalanhig. Anak ng albularyo. Hindi mo tinatanim sa isip mo sa ganyang bagay na paulit-ulit ko rin namang binabanggit sa'yo. Ano naman kung ngayon?
Ano namang kinalaman noon? Anak, huwag ka na magmaang-maangan pa. Alam ko anong nangyayari sa'yo. Noong palang bumili ka ng motor, alam kong may iba kang ginawa. At hindi mo alam, nung minsan tinignan ko ang kwarto mo. Nakita ko yung maleta ni Sinang. Ninakaw mo yung pera niya. Halagang bilyon yun. Alam mo na pala, Tay. Ginawa ko lang yun kasi gusto ko lang makatingin ng ginhawa. Nagagalit sa'yo ang kaibigan ko kasi hindi mo ginagamit ang pera sa tama. Bakit? Gusto ba niyang mag-donation ako? Magbigay sa mahihirap? Ano? Tay, ano ba? Ang sakit-sakit na nga ng katawan ko, sisirmonan mo pa ako. Anak, uulitin ko. Ginagawa ko lang yung para sa kapakanan mo. Mali ang ginawa mo. May pagmamalasakit ako sa'yo. Anak, kaya gusto kong paulit-ulit na ipaalala sa'yo kung ano ang tama at mali. Gusto ko nga makatingin ng ginawa, Tay. Mali ba yun, ha? Hindi yun mali, anak. Ang paraan ay yung maling ginawa mo. Tay, hindi mo naintindihan. Hindi ko makukuha yung mga bagay na yun kahit paghirapan ko dahil hindi patas ang mundo para sa atin. Ikaw nga eh. Ilang taong ka na sa pagiging albularyo mo? Yumaman ka ba? Umulad ba ang buhay natin mag-ama? Sa katunayan nga eh, hirap na hirap ka pa rin dahil lumpo ka. Pero yung hirap mong yan, hindi nasusuklian ng tama. Pero anak, kailangan mo pa rin ang disiplina sa paghawak ng pera. Hindi ikaw ang dapat magsabi sa akin yan. Dahil wala ka pang napatunayan. Ang gusto ko gawin ang gusto ko. Yun lang. Hindi mo pa ba talaga naiintindihan kung anong gusto kong iparating sa'yo? Para lang sa kabutihan mo, anak. Hindi, Tay. Umalis ka na lang. Ayoko ng sermon. Ayoko ng kung ano-ano. Gusto ko maging malaya, Tay. Uminom ng alak. Mag-drive ng magandang motor kagaya ng iba. Kasi ni minsan, hindi ko yun naranasan. Palagi na lang ako na pag-iiwanan. Sige, anak. Pahayaan na lang muna kita. Pagkasabi noon ay umalis na si tatay. Naiwan akong tulala. Bigla akong nakonsensya na di ko maintindihan pero pilit ko itong pinipigilan. Isang linggo ako nanatili sa ospital at nang magbabayad na ng bills, saka ko lang naalala ang aking pitaka. Nasaan ang wallet ko? Wala nga eh. Nung minsan nagpabili ng bigla ang gamot ng doktor eh. Ako muna nagbayad. Hindi ko nga iniisip yun. Kasi akala ko nga nasa pantalon ko lang. Nahanap po na ba sa mga sulok-sulok dyan? Tol, kanina pa nga ako rito naghahanap kasi sinisigil na tayo ng ospital. Paano yan? Saan naman kasi napunta yun? Tol, hindi kaya ninakaw ni Jessa. Baka kinuha niya. Hindi talaga maganda ang hinala ko sa babaeng yun eh. Sa ginawa niya sa'yo na nilasing ka tapos pinakuha ka sa kasama niyang lalaki. Baka may masamang balak niya yun sa'yo. Ilang araw na nga siyang walang paramdam sa akin eh. Hindi mala ako dinalaw. Kahit nag-text naman ako na nasa ospital ako. Hala ka, Tol. Delikado yan. Baka nga ninakaw niya. Tawagan ko nga. Oo, ito. Ang cellphone mo. Salamat, Tol. Sana sumagot. Agad ako nag-dial sa number ni Jessa. Hindi siya sumasagot. Sinubukan ko pa ulit pero wala talaga. Kaya lalo akong natuliro. O, Tol, ano? Wala, Tol. Hindi sumasagot. Nako, delikado yan. Baka tinaguan ka na nun kasi ninakaw yung pera mo. Ang laki pa ng laman nun, Tol. Nandun yung ATM ko. Nandun lahat ng pera. Oh, hahabulin mo ba yun? Tol, samahan mo ako pagkalabas natin sa ospital. Pupuntan ko siya sa apartment niya. Sigurado ka ba, Tol? Kaya mo na ba? Oo naman, Tol. Kailangan kong habulin yun. O sige, sasamahan kita. Pagkalabas namin sa ospital, dumiretso agad kami ni Koy sa apartment ni Jessa. Pero pagdating doon ay nakasara at wala ng tao. Naabutan namin ang landlady at tinanong namin ito. Ang sabi niya umalis na raw kasama ng boyfriend niya at magpapakasal na raw ang dalawa. Tinanong namin kung alam niya kung saan pero hindi niya raw alam. Umuwi na lang kami at hindi ako makapaniwala. Sobrang nadismaya ako sa nangyari. Kaya napasuntok na lang ako sa pader. Oh, Tol! Tol! Walang yung babae na yan. Niloko niya ako. Ginago niya ako. Exit na! Tol, ano ba? Tama na ang kasusuntok mo sa pader. Kakalabas mo pa lang sa ospital at hindi pa masyadong magaling yung mga sugat mo. Tol, naiintindihan mo ba? Napakasakit ang ginawa niya, Tol.
Ginago niya ako! Hinayaan ko siyang gamitin ang pera ko para sa mga luho niya, sa kung ano-anong pangangailangan niya. Sabi ko naman kasi sa'yo, Tol. Huwag ka magtitiwala sa babaeng yan eh. Tingnan mo ngayon. Sabihin mo, kasalanan ko ba ha? Kasalanan ko bang nagmahal ako ng sobra, Tol? Minahal ko si Jessa. Mahal na mahal ko siya na makakaya kong ibigay ang lahat sa kanya, pati ang buhay ko. Dahil alam mo ba kung bakit ha? Para bumalik yung nanay ko dahil sa kanya. Tapos, malalaman kong... Bullshit! Sige, Tol. Ilabas mo lang yan. Iiyak mo lang. Hanggang sa mawala ang sakit. Iiyak hanggang sa mawala ang sakit. Ang tanong, hanggang kailan, Tol? Napakasakit ng ginawa niya. Ang bunga kala ko, minahal niya rin ako kagaya ng pagmamahal na ibinibigay ko sa kanya. Pero anong ginawa niya, ha? Niloko niya ako. Habang humahalik at yumayakap siya sa akin, ibang lalaki ang laman ng puso niya. At ngayon, yung perang ipinagmamalaki ko, wala na, Tol. Yung pera nagbibigay ng ginawa sa akin, wala na. Tol, tanggapin mo na nakaw lang yung pera na yun. At lahat ng nakaw ay masama. Pero bakit ganito? Sobrang sakit ang kapalit. Hindi ko alam. Buisit! Hindi ko na mapigil ang emosyon ko ng mga oras na yon. Wala nang nagawa si Koy kundi hagurin ang likod ko. Iniwan niya muna akong mag-isa at habang mag-isa lang ako sa kwarto, biglang nag-flashback sa alaala ko yung panahong masaya pa kami ni Tata at nakikinig pa ako mabuti sa mga payo niya. Noong mga panahong iyon, hindi pa ako mapaghanap at kontento pa ako sa lahat. Tay, bakit ba tinalikuran ko? Ang payo mong hawak mo lang ay pagmamahal sa'kin. Napagod ako sa hirap ng buhay natin. Kaya ako'y nagkamali at iniwan kang mag-isa rin. Habang ako'y tumatakbo palayo sa'yo, hindi ko alam ikaw pala'y sinusugatan ng mundo. Patawad, tatay, ang dami kong mali. Di ko nakita noon buong puso mo'y para sa akin lagi. Sinugal mo ang buhay mo, kahit masakit sa'yo, para lang bumangon ang anak mong naligaw at bumitaw sa'yo. Tay, ngayon ko lang naintindihan, patawad sobra ang pagsisisi ko. Kung pwede lang balikan lahat ng araw na sinaktan ka ng anak mong suwail, tay babawi ako. Patawad, tatay, ngayon alam ko na ikaw ang tunay kong dahilan para bumangon muli. Tay, ang dami nito ah. Siyempre naman, anak. Minsan lang sa isang taon ang birthday mo eh. Kakaunti pa nga yan. Pasensya ka na. Yan lang ang nakaya ng pera ng tatay mo. Okay lang, tay. Minsan nga lang tayo makapag-ulam ng inasal.
Masarap kaya to. Paborito ko to eh. Ito rin ang kare-kare, anak. Oh, ginaya ko yung luto ng nanay mo. Masarap yan. Wow, masarap nga tay. Gayang-gaya ang luto ni nanay ah. Siyempre naman, anak. Ako pa ba? Salamat tay. Kahit kulang tayo sa pera, ginawa mo parang espesyal ang araw na ito. Kahit tayo na lang magkasama. Wala yun, anak. Basta ang lagi kong payo sa'yo, huwag kang mamuhay sa material na bagay. Mamuhay ka sa katapatan, dignidad, at pagmamalasakit sa kapwa. Sinasabi ko to sa iyo, anak, dahil hindi mo ako laging kasama. Habang nabubuhay ako, sa iyo ko ibubuhos ang aking pagmamahal at magagandang pangaral. Salamat tay. Tatandaan ko yan. Isa puso mo lang palagi yan, anak. Masaya na ako. Habang naaalala ko yon, walang tigil ang patak ng aking luha. Hindi ko alam kung paano at bakit nalimutan ng puso ko ang mga pangaral ni tatay. Naging mapaghangad ako sa material na bagay. Pero nasaktan ko ang puso ng kaisa-isang taong tunay na nagmahal sa akin. Ilang sandali lang bumalik na ako sa realidad at nakita kong pumasok sa loob ng kwarto ko si Koy. Agad kong pinunasan ang aking luha at tumayo sa pagkakaupo. Oh, Tol, ano yon? Tol, may naghahanap sa'yo. Ha? Sino naman? Hindi ko nga kilala eh. Mga lalaking malalaki ang katawan. Ha? Talaga? Eh ano namang kailangan nila sa akin? Yung motor daw. Ano namang meron sa motor ko? Basta lumabas ka na lang doon at harapin mo sila. Makipag-usap ka. Nagpakawala muna ako ng malalim na buntong hininga saka lumabas sa kwarto. Pagdating sa sala ay naabutan ko ang lalaking malalaki ang katawan. Kagaya ng sinabi ni Koy. Matalim ang tingin nila sa akin at biglang lumapit ang isa sa mga kasamahan na mukhang leader nila. Agresibo nitong hinawakan ng aking kwelyo at pinanlisikan ako ng mata. Pre, relax ka lang. Bakit bigla mo akong... Ikaw si Arvin, di ba? Ikaw yung tinuro sa amin ni Sandro. Bakit? Ano bang ginawa ko sa inyo? Nagmamahang-mahangan ka pa, ha? Ano ba yun? Wala akong alam. Anong sinabi ni Sandro? Ilang buwan lang akong nawala dahil may inaasikaso ako sa ibang lugar. Tapos pagbalik ko, wala na ang motor ko. Ha? Hindi ko ninako ang motor mo. Ibinenta sa akin ni Sandro yon. Huwag mo nang itanggi pa! Aray! Pare, ano ba? Nagsasabi ng totoo ang kaibigan ko. Hindi niya ninakaw ang motor mo. Binili niya yan kay Sandro. Yung lalaki na yun ang magnanakaw. Pagkatapos nakawin sa'yo, ibinenta niya rin dito sa kaibigan ko. Kilala ko si Sandro. Hindi siya magnanakaw at ang sabi pa niya, walang pera ang lalaking yan. Ang tatay niyan ay albularyo tapos lumpo. Hindi nga ay nakatapak ng high school eh. Kasi walang pampaaral. Anong sinabi mo? Ulang iya ka? Tol, tama na, awat na. Walang iya ka rin. Pobre magnanakaw. Walang iya ka rin. Tol, tama na tol. Tol, ano ba kayo? Dito pa sa pamamahay ko. Para magkaalaman, dalhin natin to sa police station. Ibaabayan ninyo sa otoridad yung mga problema nyo na yan. Sige, payag ako. Para diretsong kulungan na itong lalaki na ito. Tol, sumama ka ha. Alam kong wala ka namang kasalanan. Oo naman. Patutunayan ko sa kanila. Dinala na nga ang usapan namin sa presinto. At mabuti nilang naniwala ang mga pulis kaya pinatawag si Sandro para imbestigahan na rin. Pero hindi dumating ang lalaki na ito. Nalaman ni tatay na pumunta kami sa police station dahil sa mga kapitbahay ni Koy. Nang makita ko siya ay naging emosyonal ako at yumakap sa kanya. Patawad tatay, ang dami kong mali. Di ko nakita noon, buong puso mo'y para sa akin lagi. Sinugal mo ang buhay mo, kahit masakit sa'yo, para lang bumangon ang anak mong naligaw at bumitaw sa'yo. Tay! Anak, Ngayon ko lang tama na. Tama na. Tay, patawarin mo ako, tay. Hindi ko sinunod ang payo mo. Nagkasala ako at nagkagulo-gulo ang buhay ko. Tao ka lang, anak.
Nadadapa at hindi kita iiwan sa parting ito ng buhay mo. Sana. Tahan, anak. Tama na yan. Tay babawi ako, patawad tatay. Ngayon alam ko na, ikaw ang tunay kong dahilan para bumangon muli. Niyakap din ako ni tatay ng mahigpit. Ayoko na siyang pakawalan ng mga oras na yun. Doon ko naramdaman lahat ng pagsisisi, konsensya at kung ano-ano pa sa lahat ng nagawa ko. Umuwi kami sa bahay namin ni tatay at ginamot niya mga pasa at sugat ko sa katawan dahil sa panununtok noong mga lalaki. Aray, tay! Oh, tiisin mo lang, anak. At ang hindi ma-infeksyon ang sugat mo. Yung sugat mo sa balikat, gagamutin din natin yan. Opo. Ano bang nangyari? Pumunta lang ako sa bahay ni Nakoy kasi nalaman ko na lumbas ka na pala ng ospital. Kukumustahin sana kita pero sabi nga ng kapitbahay ng kaibigan mo pumunta kayo sa police station. Tay, yung motor na binili ko kay Sandro, nakaw pala yun tapos ngayon, ako ang idininong lalaki na yun sa ninakawan niya kaya sinugod nila ako. Galit pa rin pala ang lalaki yun hanggang ngayon sa iyo dahil sa utang na hindi ko nabayaran. Pasensya na, anak. Nangyari yan sa iyo dahil sa akin. Hindi mo yung kasalanan, tay. Hindi ba, dati kang naging tao ng ama ni Sandro? Kung tutuusin nga dapat lang talaga na pautangin ka niya kasi matagal din naman siyang nakinabang sa'yo. Hindi yun dahilan, anak. Hindi naman siyang may hawak sa akin nung nangyari ang aksidente. Pero wala kang kasalanan, tay. Ako ang may kasalanan dahil nagmayabang ako masyado. Nadala ko ng kagustuhan ko na magpahanga ako kay Sandro dahil palagi niya ako minamaliit. Naiintindihan kita, anak. Normal lang yan. Ang mahalaga nakalaya ka na naman niya yun dahil hindi naman ikaw ang totoong nagnakaw. Sandali lang, anak, ha. Ipagluluto kita ng pagkain. Opo, tay. Sige Pahinga ka na muna dyan, ha? Pumunta si tatay sa kusina. Sinundan ko naman siya ng tingin. Nantigab puso ko na makitang inihahanda ni tatay ang rekado ng paborito kong ulam. Lumapit ako sa kanya habang umiiyak. Napatingin naman siya sa akin at napakunot ng noo. Oh, ano yan, anak? Bakit umiiyak ka na naman? Tay. Anak? Patawarin mo po ako, tay. Patawarin mo po ako. Anak, bago mo pa sabihin yan, napatawad na kita. Hindi pa huli ang lahat, anak. Marami pang pagkakataon para ayusin ang sarili mo. Babawi ako, tay. Babawi ako. Ipinapangako ko yan. Patawad tatay, ang dami kong mali. Di ko nakita noon, buong puso mo'y para sa akin lagi. Sinugal mo ang buhay mo, kahit masakit sa'yo, para lang bumangon ang anak mong naligaw at bumitaw sa'yo. Simula ng araw na yon ay tuluyan ang bumalik sa ayos ang samahan namin ni tatay. Kinuha ko ang mga gamit ko kina Koy at bumalik na ako sa bahay. Akala ko ayos ng lahat. Pero isang gabi, habang nagriritual si tatay ay may narinig akong mga malalakas na yapak na parang iniikot ang aming bahay. Oh, anak, bakit gising ka pa? Hindi pa tapos ang ritual ko Tay, narinig mo ba yun? Parang may malalakas na yapak sa palibot ang bahay natin. Kanina ko pa naririnig yun. Nako, sandali lang, anak. Sige, tay. Pumasok si tatay sa loob ng kwarto niya at mukhang may kukuhanin. Pero ilang sandali lang ay kumalabog ng malakas ang bubong at bigla nilang lumitaw ang isang mahabang braso na may matalim na kuko. Kasabay nito ay ang malalim at malakas na ungol. Tay! Oh, anak! Ito na! May aswang! Ah! Ah!
Mabilis na nalaglag ang aswang sa bubong. Iba ang itsura nito sa amalanhi. Dumambas sa akin ang nilalang at bumagsak ako sa sahig. Mabilis na kumilos si tatay. Pinaghampas niya ito ng buntot pagi. Ilang beses nanlaban ang aswang sa aking ama. Kaya naman kitang-kita ko ang mga sugat sa katawan niya. Kumuha ko ng asin sa kusina at isinaboy iyon sa aswang. Naghihiyaw ito at sa isang iglap lang ay natunaw na parang abo. Tay, hindi yun si Alex Sinan. Ibang itsura niya. Malalaking bulas ang aso na nakakatayong parang tao. Oo anak, hindi yun ang kaibigan ko. Ibang klase ang aswang na yun. Tay? Pero parang meron pa. Hindi lang yun isa. Oo anak, kaya umalis ka. Marami sila. Gamitin mo ang buntot paging ito. Kukuha pa ako sa kusina. Sige, tay. Mag-ingat ka ha. Opo. Inalisto ko ang aking katawan at sinigurong makakapanglaban agad ako sa oras na umatake ang aswang. Ilang sandali lang at nangyari na ang aking inaasahan. Kumalabog ng malakas ang pinto at pumasok ang hindi lang isa, kundi 4 na aswang. Agad akong kumilos at hinampas ng buntot pagi ang aswang. Dumating na rin si tatay at hinampas din sila nito ng buntot pagi. Anak, bilisan mo ang kilos mo at huwag mo silang hayaang makailag. Opo, tay. Anak, sa likod mo! Pinuhat ako ng aswang at ibinagsak sa sahig. Mabuti na lang at hindi semento pero napahiyaw ako sa sakit. Nakita ko naman si tatay na sinugod ang aswang na yun at pinagahampas ng buntot pagi. Naalala ko ang ginawa kong teknik kaya tumayo ako at pumunta sa kusina. Kumuha ako ng asin at sinaboy sa kanila. Pero iba ang mga aswang na yun. Magaling silang umilag. Ibang klase sila. Anak, sa likod mo! Opo. Bilisan mo! Hinampas ko ng buntot pagi ang aswang na sumugod sa akin. Ilang sandali pa ay nakita kong pinaghahampasan na si tatay ng 2 aswang. Sumugod ako sa mga yon at pinanatan sila. Huwag ang tatay ko! Habang pinaghahampas ko ang mga nilalang, nakita kong tumayo si tatay kahit nanghihina. Kumuha siya ng bunot at nakita kong naglagay siya rito ng insenso. Pinausok niya yon at nanghina ang mga aswang matapos makalanghap ng usok. Anak, pagkakataon na natin ito dahil nanghihina na sila. Oo, tay. Bilisan mo. Opo. Mabilis na nawalan na lakas ang mga aswang matapos namin silang paghahampasin ng buntot pagi. Natunaw ang mga ito at naging abok. Sa wakas, naubos din ang mga aswang. Sabay kaming napaupo ni tatay sa sobrang hingal at pagod. Grabe ang mga aswang na yun. Nakakapagod sila. Ayos ka lang ba na? Ang sugat mo ba? Okay lang? Hindi ba napuruhan? Hindi po, tay. Ayos lang po ako. Mabuti naman kung ganun. Tay, ano bang nangyari? Bakit bigla tayong inaswang? Hindi ko pa pala sinasabi sa iyo, anak. Ang alin po? 12 taon na ang nakalilipas. Simula nang maging albularyo ako. At sinisingil na nila ako. Ha? Bakit? Bakit kanila sisingilin? Ang kakayahan ko sa pagiging albularyo ay dahil sa kulto ng mga aswang. Nung una, akala ko tulong lang nila yun sa akin. Yun ang sinabi nila. Nabibigyan nila ako ng kakayahan para matuto akong manggamot. Pero makalipas ng 3 taon, bigla nilang binawi. Ang sabi nila, kailangan ko raw magbayad pagkatapos ng 12 taon. Ha? Anong ibabayad mo, tay? Puso ng tao. At hindi ko yung kayang gawin. Ano? Grabe pala, tay. Hindi ko alam yan. Anong gagawin mo ngayon? Pag-iisipan ko, anak. Pero sisiguraduhin ko na hindi ka madadamay sa lahat ng ito. Hindi ako makapaniwala. Kaya pala naging albularyo ang tatay ko ay dahil sa tulong ng mga aswang. Marami pa pala akong hindi alam. Kinabukasan pagkagising ko ay si tatay agad ang una kong hinanap. Pumunta ako sa kwarto niya para usisain siya. Pero wala na siya doon. Pinuntahan ko rin siya sa sala, kusina, pati na rin sa labas ng bahay. Pero wala talaga. May nakita akong papel sa ibabaw ng lamesa. Kinuha ko ito at binasa ang nakasulat. Sulat ito ni tatay. Basahin ko nga. Anak, pagpasensyahan mo na ang tatay mo.
kung bakit kailangan kitang iwan. Ayokong madamay ka sa gulong nangyari sa akin. Yung perang kinuha mo kay Sinang, gamitin mo yon para makapagsimula muli. Huwag ka mag-alala. Kapag maayos ng lahat, babalik ako. Pero sana sa mga araw na wala ako, ay matutunan mong tumayo ng mag-isa sa sarili mong mga pa. Dahil hindi natin natitiyak ang mga bagay-bagay. Mahal na mahal kita, anak. At sana ay palagi mong tandaan ang mga payo ko. Anong ibig sabihin nito? Saan kaya siya pumunta? Hindi. Hindi ito pwede. Tol! Koy! Oh, ano? Bakit parang... Si tatay! Umalis siya! Oh, hindi ba nagsabi si Mang Andoy kung saan siya pupunta? Hindi. Hindi niya sinabi sa akin. May iniwan lang siya sulat at hindi maganda ang pakiramdam ko sa pag-alis niyang yun. Paano yan? Tol, samahan mo ako. Baka alam ng mga kaibigang albularyo ni tatay kung saan siya pumupunta kapag ganun. O sige, sasamahan kita. Tara na! Pinuntahan namin yung mga kaibigang albularyo ni tatay. Nagbabaka sakali kasi kaming alam niya kung saan siya pumunta. Pero ni isa sa kanila ay hindi masabi sa amin. Tol, anong gagawin natin? Hindi rin nila alam. Yun na nga eh. Wala ba siyang nabanggit sa iyong lugar kapag nag-uusap kayo? Wala eh. Maraming bagay na itinatago sa akin si tatay. Lalo na kapag ang pag-uusapan ay pagiging albularyo niya. Kahapon ko nga lang nalaman na galing pala sa kulto ng mga aswang ang kakayahan niyang manggamot. Ano? Galing sa kulto ng mga aswang? Oo. Kagabi ay pinuntan nga kami ng mga yun kasi sinisingil na si tatay. Sigurado ako nasa panganib na ngayon ang tatay mo. Kaya nga, gusto ko siyang mahanap eh. Anong gagawin natin? Wala naman nakakaalam kung nasaan siya eh. Yun nga mahirap eh. Teka. Ano? Tol, may naisip ka? Oh, si Aling Sinang. Si Aling Sinang? Aswang yun eh. Saka parang nagpapakita lang siya sa'yo para ipaalala yung mga ginawa mong kasalanan. Susubukan ko siyang tawagin mamayang gabi sa mismong bahay niya. Alam kong kilala niya si tatay at alam niya kung saan ito pumupunta. Tol naman, hindi ka ba natatakot? Hindi, Tol. Kasi gagawin ko na yung karapat-dapat kong gawin mamaya. Ay, bahala ka nga. Kahit tumanggi si Koy, di pa rin niya ako natiis na samahan. Pumunta kami sa likod ng bahay ni Aling Sinang sa eksaktong lokasyon kung saan nakita ko yung milyones na pera sa mismong balon. Tol, wala pa eh. Nangingilabot na ako. Sigurado ka ba sa gagawin natin? Kalalaki mo namang tao ang duwag mo, Tol. Huwag mo na nga akong samahan. Sira ulo ka ba? Itataya mo buhay mo sa aswang na yan eh. Hindi naman sa ganoon. Kailangan ko lang itong gawin. Oh, anong ginagawa mo? Bakit ka lumuluhod, hoy? Tol, sira ka na ba? Manahimik ka. Tol naman, kinakabahan ako sa iyo eh. Aling Sinang! Alam kong nandyan ka! Magpakita ka sa akin! Tol! Aling Sinang! Alam kong nandyan ka! Magpakita ka sa akin! Nakikiusap ako! Tol naman eh. Alam kong nandyan ka! Magpakita ka sa akin, Aling Sinang! Ilang sandali pa ay nakarinig kami ng malakas na yapak sa sukalang malapit sa kinaroroonan namin. Sinundan ito ng malalalim na paghinga at ilang sandali lang. Narinig namin ang malakas at malalim na pag-ungol ng aswang. Tol, ayan na. Nandyan na siya. Manahimik ka! Tol. Bakit mo ako hinahanap? Nang lumapit ang aswang, nagtatakbo palayo si Koy at nagtago sa isang sulok. Ako naman ay natilig na kaluhod. Ramdam ko ang paglapit ng aswang sa likuran ko. Kinakabahan ako pero pinakakalma ko ang aking sarili. Ilang sandali pa ay humarap ito sa akin at dinambahan ang aking katawan. Wala akong ginawa para umatras hanggang sa sakalin na niya ang aking leeg. Gusto mo na bang mamatay? Hindi ka man lang umaangal! Bakit mo ako tinawag, ha? Gusto kita makausap. Binitawan ng aswang ang aking leeg at umalis din siya sa pagkakaibabaw sa akin. Bumangon naman ako sa pagkakahiga
at lumuhod sa kanya habang nakayuko. Anong gusto mong sabihin, iho? Naintindihan ko na po. Naintindihan ko na ang dahilan kung bakit gabi-gabi kayong nananakot. Kasi gusto niyong iparamdam sa akin kung anong ginawa ko. Masyado akong naging bulag at hindi ko agad napagtanto yon. Patawarin ninyo po ako kung ninakaw ko yung perang iniwan niyo sa balon. Ngayon, luluhod-luhod ka? Pero alam mo, hindi nga kita nakuha sa pananakot ko sa'yo. Hinintay mo pang makarma ka bago mo malaman kung ano ang mga pagkakamali mo. Patawarin niyo po ako. Tinatanggap ko po kung anong nangyari sa akin. Dahil alam kong karma ang lahat ng iyon sa mga ginawa ko. Hindi ka sa akin may kasalanan kundi sa tatay mo. Dahil alam mo ba kung para saan yung perang yon? Para po saan? Para sa'yo. Para yun sa'yo. Po? Hindi mo ba narinig? Para yun sa'yo. Ibinigay ko yun sa tatay mo bago ako mamatay bilang gantimpala ko sa kabutihan niya bilang kaibigan ko. Pero alam mo ba kung anong sinabi ng tatay mo? Ano pong sinabi niya? Ang sabi ng tatay mo sa akin, hindi raw niya gagastusin yung pera dahil ilalaan niya yun sa'yo kapag naisipan mong bumalik sa pag-aaral. Sinabi niya yun? Oo! Kaya napakasama ng ginawa mo sa tatay mo! Hindi ko alam. Hindi ko alam na ganun pala. Hoy, hindi ko alam. Patawad tatay, ang dami kong mali. Di ko nakita noon, buong puso mo'y para sa akin lagi. Sinugal mo ang buhay mo, kahit masakit sa'yo, para lang bumangon ang anak mong naligaw at bumitaw sa'yo. Wala na yung pera. Sinayang ko sa wala. Hindi ko alam na kaya pala gusto ako ni tatay bumalik sa pag-aaral. Dahil may pera na kalaan na siya para sa akin. Hinihintay niya lang na ako ang magdesisyon. Ang sama ko. Ang sama-sama ko. Ngayon, nanganganib ang buhay ng tatay mo. Puntahan mo siya sa bundok silangan. Iligtas mo siya bago pa mahuli ang lahat. Patawad tatay, ngayon alam ko na. Pagkasabi noon ay umalis na ang aswang. Naiwan akong tulala at parang hindi pa bumabalik sa realidad ang aking isip. Kinabukasan nagpasama ako kay Koy sa bundok na nasa silangan. May dala kami mga gamit para kung sakaling magtagal kami sa lugar na yon. Tol, ay, kanina pa tayo naglalakad. Pahinga muna. Sige, pahinga muna tayo. Oh, ito ang tubig. Salamat, Tol. Ang layo na ng narating natin. Nasaan na kayo dito si tatay? Bakit ba naman kasi sa dami ng lugar dito pa? Hindi ko nga rin alam eh. Basta sinunod ko lang yung sinabi ni Alex Sinang na dito raw siya pumupunta. Teka, Tol, Oh, ano yun? yung lalaki. Parang si Manong Andoy. Ha? Talaga? Yun oh, tignan mo. Tanaw ko pa dun oh. Oo nga. Tara, habulin natin. Halos madapa na kami ni Koy sa paghabol kay tatay. Wala na kaming pakailam sa mga dawag at siit na humahampas sa aming muka. Siguro ay narinig ni tatay ang mga yapak namin kaya naman napalingon siya at nagtataka ang kanyang muka pagkakita sa amin. Hay! Oh, kayong dalawa. Paano niyo nalamang na andito ako? Nay naman, bakit ka pumunta rito na mag-isa? Nag-aalala ako sa'yo. Gabi-gabi ako pinupunta ng aswang para singilin. At ayoko madamay ka. Mamamatay naman po ako sa pag-aalala, tay. Mas mabuti pang isinama mo na lang ako sa aswangan na yan na sinasabi mo. Kaysa hindi ko alam kung nasaan ka o kung saan ka hahanapin.
Tama nga po si Arvin. Di niya nga po alam kung anong gagawin nung mawala ka. Kung saan-saan na nga po nagtanong. Tapos hindi siya makatulog sa gabi at makakain ng maayos. Ano ba yan? Wala na akong magagawa. Sumama na kayo sa akin sa kubo. Sige, tay. Salamat po. Hindi ko alam kung paano tayo magkakasya dito eh. Napakaliit lang nito. Okay lang yun, tay. Ang mahalaga kasama kita. Pagpasensyahan nyo na yung butas dito sa dinding ha. Tinagpean ko naman ng kahoy. Kaya lang, hindi ko natapos. At nahihirapan akong gumalaw dahil sa pako. Tay, gabi-gabi ka talaga pinupunta ng aswang? Wala ka na bang ibang naiisip na paraan para tigilan kanila? Naku anak, malabo yan. Hindi na ako titigilan hanggat hindi ko binibigay ang gusto nila. At pagsapit ang kabilugan ng buwan. Ano, tay? Ano mangyayari pagsapit ng kabilugan ng buwan? Sabihin mo sa amin. Yung puso ko. Ang kukunin nila anak. Tay? Kaya anak, sinabi ko naman sa iyo, mag-aral ka ng mabuti para hindi ka matulad sa akin. Tingnan mo ang naging kapalaran ko. Hindi mo naman kailangan maging albularyo, tay. Bakit sumama ka pa sa kulto ng mga aswang para maging albularyo? Yun lang ang pwede kong maging trabaho noon, anak. Nalaman ko kasi na maraming naghahanap ng albularyo sa lugar namin. At naghahanap pa sila ng albularyo sa ibang baryo o sa malaking bayan. Pero tay, ayoko pong mawala ka. Gusto ko pang bumawi sa'yo. Anak, pasensya ka na. Yun talagang posibleng mangyari. Wala tayong magagawa. Tay, O anak, bakit kayo makap? hindi ko talaga hayaang mangyari yun. Hindi kita pababayaan, tay. Poprotektahan kita. Patawad tatay, ang dami kong mali. Di ko nakita noon, buong puso mo'y para sa akin lagi. Sinugal mo ang buhay mo, kahit masakit sa'yo, para lang bumangon ang anak mong naligaw at bumitaw sa'yo. Sa pagkakataong iyon ay sinulit ko na ang mga oras kasama si tatay dahil hindi ko alam kung anong pwede pang mangyari. Pero hindi ko pinababayaan si tatay. Kinagabihan pilit namin pinagkasya ang sarili namin sa isang maliit na papag. Dinugtungan namin ito ng kahoy para magkasya kami. Nagtatawanan at nagkukwentuhan pa kami habang magkakatabi. Sabi ko naman sa iyo na, ganun kalupit ang tatay mo. Iba talagang pagkakaibigan ninyo ni Alex Sinan. Napaka-solid. Kahit sa pagkating, magkasama kayong dalawa. Si Arvin po kasi, hindi ganyan eh. Palagi akong iniiwan sa ere. Madami kasi ang chicks. Hoy, hindi ah. Chick boy ka naman pala anak. Pero yung po pala, tay. Kahit babae si Aling Sinang naging sobrang close ninyong dalawa. Yan namang si Sinang ay may pagkatumboy nung bata pa. Ang hilig dyan sa mga panlalaki kaya nagkasundo talaga kami. Aswang na po ba siya simula pagkabata pa? Aswang na yan simula pa pagkabata. Kasi sa kanya isinali ng lolo niya yung pagkaaswang. Tinuruan lang siya ng lolo niya na magpigil. Ah, kaya po pala. Sa ngayon nga po parang hindi siya nang bibiktima. Oo naman. Tsaka alam mo anak, natutuwa ko sa inyong dalawa ni Koy. Kasi yung pagkakaibigan ninyo, parang kami ni Sina. Hindi rin kayo nag-iiwanan. Oo naman po, mga Andoy. Kaming dalawa na lang naman po magkakaunawan eh. Kaya nga po Basta ba tol, hindi mo ako iiwan ha. Hindi rin kita iiwan. Oo naman tol, ang dali lang yan. Ay siya, matulog na kayo at gumagabi na rin. Ikaw tay. Nagbabantay ako anak. Pero hindi naman ako aalis sa higaan ko. Teka lang tay. Ano yan? Nalaman ko na ibinigay pala sa inyo ni Aling Sinang yung milyones. At inilalaan mo pala para sa pag-aaral ko. Bakit di mo sinabi sa akin? Anak, iba ang tumatakbo sa utak mo. Gusto mo magpasarap, magpakaluho. Kapag sinabi mo na may milyones ako, alam ko na ang gagawin mo, kaya hinihintay ko muna na ikaw na ang makapag-isip na mag-aral. Kaso ganyan ang ginawa mo Pasensya na tay. Na-curious lang ako nung marinig sa pag-uusap ninyo na may tinago pala si Aling Sinang.
At yun na pala yun. May pagkakataon pa naman, anak. Sige na, matulog na kayo. Opo, tay. Sa susunod, hindi ko nasasayangin ang pagkakataon. Nagpakawala muna ako ng malalim na buntong hininga bago pumikit at natulog. Bandang 12:00 ay nagising ako dahil sa malakas na yabag sa labas ng bahay. Napabangon ako dahil sobrang gulat at nakita ko sina tatay at Poy na nagising din. Andiyan na sila, anak. Maging alisto kayo. Tay, baka pwede magpausok ka na lang ng insenso. Kagaya ng ginawa mo noon para di na sila makalapit dito sa atin. Ganun nga ang gusto kong gawin. Anak, kaya lang, ay mukhang napag-aralan na nila kung paano hindi manghina sa epekto noon. Tito, mukhang nasa likod na sila. Tito! Talasan ninyong mabuti ang pakiramdam. Lalaban tayo. Biglang napakalakas ang kalabog sa dingding. Napatingin ako kay tatay habang nanginginig ang kamay. Si Koy naman ay pilit pinipigilan ang panginginig ng tuhod. Inabot ni tatay ang 2 buntot pagi mula sa itaas ng istante. Arvin, ito ang mas mabigat. Sanay ka rito. Oo, tay. Kahit kinakabahan ako, kaya ko to. Koy, sa'yo itong magaan. Huwag mong bibitawan, ha? Kahit anong mangyari. Mang Andoy, unang bisis ko pa lang to. Hindi ko alam kung... Koy, huwag kang tatakbo. Andito kami ni Arvin. Koy, dumikit ka sa likod ko. Arvin, bantay ka sa kaliwa. Opo. Biglang sumungaw ang ulo ng mga nilalang. Sabay-sabay kami kumilos. Mang Andoy! Nasa bintana! Koy, taas ang buntot pagi! Taas! Arvin, tatagal mo. Opo! Isa pang nilalang ang sumulpot mula sa dilim. Mabilis at nakatuon sa amin. Huwag kayong bibitaw! Sabayan niyo ako! Natama ko siya! Koy, sa kaliwa mo! Arvin, bantay sa likod! Sabay-sabay kaming sumugod. Si tatay ay mabilis na umiikot at humahampas sa bawat nilalang na lumalapit. Ako naman ay sinasakyan ng galaw ng kalaban. Si Koy naman ay sinusubukan ng bawat hakbang. Tumatalon at kinahampas ang aswang kahit kinakabahan. Si tatay ay napuruhan dahil ipinagtapunan siya ng aswang. Si tatay! Tay! Anak, sige lang. Kaya ko pa. Lumaban pa kayo! Diyos ko! Sino bang uunahin ko? Hindi ko na maintindihan kung alin ang uunahin niya. Ang mga sumasalakay ba sa akin o ang mga aswang na nananakit sa aking ama at kaibigan? Pero ilang sandali lang, may isang pamilyar na aswang dumating. Yun ay walang iba, kundi si Aling Sinang. Ako na ang bahala sa inyo! Alex Sinang! Ang kaibigan ko. Sinang! Sinalakay ni Aling Sinang ang lahat ng aswang na naroon. Kaya naging madali ang laban namin. Namatay ang lahat ng aswang na umatake. Pati na rin ang pinakapinuno nila. Pero napuruhan si Aling Sinang. Kaya naman bumagsak ito sa lupa. Mukhang haharapin na nito ang kamatayan sa pangalawang pagkakataon. Pinuntahan namin ito kahit nangihina na kami. Sinang, alam kong ikaw yan. Ikaw ang matali kong kaibigan. Bakit ka nagbalik? Alam kong kailangan kang protektahan. Maraming salamat sa lahat. Sa pagbibigay mo ng leksyon sa anak ko. At sa pagliligtas mo sa amin dito. Salamat din, Andoy. Tuluyan nang nalusaw si Aling Sinang at naging abo. Nakaligtas kaming lahat dahil sa kanya. At umalis na kami sa bundok na yon. Simula noon, mas lalo kong minahal si tatay. Bumalik ako sa pag-aaral sa pamamagitan ng pag-extra sa trabaho, sa kung saan-saan, at pinaaral ko ang aking sarili. Makalipas ang 8 taon ay nakagraduate na ako ng college at natanggap na rin ako sa unang trabaho ko sa isang kumpanya. Angas to la. Bagay pala sa'yo ang uniforme mo. Sabi ko naman sa'yo eh. Mauna lang ako pero susunod ka. Ay sus. O sige. Sa unang sahod ko, libre kita ha? Oo naman. Yan ang gusto ko sa'yo eh. Nasa na nga pala si Mang Andoy? Oo nga eh. Nasaan ba si tatay? Nangangamoy usok doon ah. Ay, yan na naman ang sinasabi ko.
Puntahan nga natin. Tay, ano ba kayo? Sabi ko pag may trabaho na ako, di mo na kailangan manggamot. Hayaan mo na, anak. Masaya naman ako sa pagka-albularyo ko eh. Makita ko lang na maayos ka, okay na ako eh. Pero tay, sa'yo ko inaana ang tagumpay na ito, tay. Salamat, anak. Kasi nakinig ka sa mga payo ko. Salamat din, tay. Salamat po sa lahat. Pagkasabi ko noon na iniyakap ko si tatay, sinasabi ko sa inyo na napakasarap yakapin ng magulang. Hanggang nandyan pa sila, ipakita nyo sa kanila na mahal nyo sila. Kasi ang pagmamahal nila sa atin ay walang kapantay. Alam ko, nagkamali ako noon. At hindi naging madali para sa amin ni tatay. Pero sa pagkakataong yon, naunawaan ko na kahit gaano karami ang pagkukulang ko, may pagkakataon pa rin para bumawi. At sa yakap na yon, napagtanto ko, mahalaga na huwag nating hintayin mawala sila para ipakita ang ating pagmamahal. Kahit sa simpleng salita, simpleng kilos o simpleng presensya, pwede nating iparamdam sa kanila na sila ang pinakamahalagang tao sa ating buhay. Ako kahit nagkamali, bumawi ako. At sa bawat sandali kasama si tatay, natutunan ko ang tunay na lakas ay nasa pagmamahal at pagpapahalaga sa magulang. Hanggang dito na lang po ang aking kwento at maraming salamat po. Lubos na gumagala, Arvin. Para sa ating mga tagapakinig, may istorya din ba kayong kagaya ni Arvin at paano kayo bumawi sa mga magulang niyo? Paki-comment ang inyong mga sagot at huwag kalimutang mag-like and subscribe. Maraming salamat po. Tay, araw-araw mong pinapasa ng mundo habang ako'y nagtatampo sa buhay na binigay mo. Hinayaan mong ikaw ang masaktan para ako ang hindi madapa sa daan. Pero ako mas pinili kong lumayo. Iniwan kitang umiiyak kahit di mo pinapakita yon. At ngayon tay, dun ko lang naintindihan nang wala na akong ibang matakbuhan. Lahat ng pagod mo tinanggap ko nang walang pasalamat. Lahat ng hapdi mo tiniis mo, tahimik walang sumbat. Tay, kung nasabi ko lang, kung nayakap pa sana kita nung gabing pagod na pagod ka, inialay mo ang buhay mo, pati huling lakas mo, para hindi ko maranasan ang hirap na sumugat sa puso mo. Tay, ngayon ko lang nakita, ikaw palang nagmahal sa akin ng higit sa sarili mo. Tay, kung pwede lang balikan, sasabihin ko, tay, salamat.